akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Tatalakayin natin sa ating episode ngayon ito pong post ng isang Facebook page na Ilaw ng Sanlibutan. Yung admin dito, alam kong taga-iglesia ni Cristo ni Manalo eh. Tanong mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Facebook page na ito para tuligsain ang mga aral ng Iglesia Katolika? Umpisa natin mga kababayan dito po sa isa niyang post noong April 13, 2020. Babasahin ko po sa inyo itong post niya. Pahayag 13:11. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Sa post na ito may 13 reactions na at may 6 na shares sa nasabing post noong April 13, 2020 at meron po itong larawan mga kababayan. Itong larawan, babasahin ko po sa inyo. Ang dalawang sungay ng halimaw, yung isa daw, DVX Clery or Captain of the Clergy or pinuno ng kaparian daw sa Tagalog. Kung isusumahin, gagamitin yung Roman numerals, ay magiging 666 daw. Tapos meron pong Elvidovic VS or Vicar of the Court o Gobernador Civil. Pag isa-sum up din daw, 666. Tapos may ginamit na aklat. Faith of Our Fathers na isinulat ni James Cardinal Gibbon sa pahina 113. The popes were not only devoted spiritual fathers but firm and valiant civil governors. Yan daw ang batayan ng page na ito para sabihin natupad daw sa Iglesia Katolika ang nasabing talatang ito mga kababayan. So, eto ang tanong. Tama ba ang sinasabing ito ng Facebook page na ito mga kapatid? Let's investigate mga kababayan. Titingnan natin kung tama ba itong pagkakasaling ng mga phrases na nabanggit mula sa Ingles patungong Latin. Sige, try natin muna itong Captain of the Clergy. Ayon po sa Facebook page na ito, ang Captain of the Clergy ay DVX Clery. Yan daw. Tignan natin. Tingnan po natin ang Google Translate. Sa Latin, Principe Militiae de qua Clerici. Hoy, klarong-klaro. Mali-mali Huling-huli. Iba pala yung Latin phrase para sa Captain of the Clergy di naman ito DVX Clery Nako kalokohan. Ito pang isa. Vicar of the Court. Iti-translate natin sa Latin, Vicarius in Atrium. Klaro-klaro po mga kababayan, hindi po Elvidovic VS. Ewan ko kung saan niya kinuha ito. Saan lupalop ng lupa niya ito kinuha. Tanong, naging opisyal na titulo ba ng Santo Papa ang mga nabanggit? Itong Vicar of the Court at itong Captain of the Clergy? Titingnan natin sige, heto. Babasahin natin dito po sa Britannica Encyclopedia website. Ito The Annuario Pontifico, the official directory of the Holy See, describes the office of the Pope by the following titles. Bishop of Rome. Yan, number 1. Vicar of Jesus Christ o Vicar of Christ. Successor of the Prince of the Apostles. Ayan. Supreme Pontiff of the Universal Church. Patriarch of the West. Primate of Italy. Metropolitan Archbishop of the Province of Rome. Sovereign of the State of Vatican City. Servant of the Servants of God. Yan po mga kababayan, itong mga nasabing official titles
ng Santo Papa. Saan dito yung Vicar of the Court at saka Captain of the Clergy? Nako, gawang-gawang kwento na naman yan. Kaya sa sinasabing ito ng Facebook page na Ilaw ng Sanlibutan na ito, busted yan! Mali yan! Palpak! Nako! Nagpapakalat ng kasinungalingan. Talagang gusto lang talaga manira ng Facebook page na ito sa Iglesia Katolika. Ipagpapatuloy natin itong mga grabing pagtuligsa ng Facebook page nito, yung Ilaw ng Sanlibutan na Facebook page ng Iglesia ni Cristo. Isa pa niyang post, noong October 27, 2019. Ito po ang kanyang post. Ayon sa aklat ng Makabeo, ang unang iglesia sa Roma ay hindi nangahas na magputong sa sarili ng korona. Katumbas, ang karangalan ay hindi hinihingi, kundi kusa itong ibinibigay ng Diyos. As of recording, may 8 na po itong reaction, 1 comment at 4 na shares na rin. Heto po, meron pong larawan kasi na kanya pong inilagay during this caption. Babasahin ko na lang sa inyo. Yung nakasulat sa unang Makabeo, 8:14 daw. Sa kabila ng lahat ng ito, wala isa mang taga-Roma na nagtangkang magputong ng korona sa sarili at magsuot ng damit ng hari. Kaya ang sabi daw nito, ang unang iglesia sa Roma ay hindi raw nangahas na magputong sa sarili ng korona. Tanong, totoo kaya ang sinasabi ito ng Facebook page nito? Ano mo ba ang tinutukoy sa unang Makabeo 8:14? Basahin natin ulit. Sa kabila ng lahat ng ito, wala isang mang taga-Roma na nagtangkang magputong ng korona sa sarili at magsuot ng damit ng hari. Nako ano ba yung tinutukoy na taga-Roma dito? Ang unang iglesia sa Roma ba yung tinutukoy sa unang Makabeo 8:14? Let's investigate, mga kababayan. Eto, mga kapatid, alam nyo ba na ang unang Makabeo o First Maccabees ay isinulat noong mga around 100 BC. At alam natin na ito pong mga isinulat sa unang Makabeo ay history ng mga unang tao noong 175 hanggang 134 BC. So yan po yung range of span ng mga naitala sa kasaysayan base po sa unang Makabeo. So ibig sabihin, ang mga nakasulat sa unang Makabeo, partikular itong nasa 1 Maccabees chapter 8 verse 14, ay nangyari bago pa nabuhay si Kristo na siyang nagtayo naman ng iglesia. Nako paano kayo niyan? Hindi naman consistent kaya? So kaya, hindi po yung unang iglesia sa Roma ang tinutukoy sa unang Makabeo, Kapitulo 8, versikulo 14. Pero ang tanong, ano ba yung tinutukoy ng nasa unang Makabeo 8:14? Kung hindi naman yung unang iglesia sa Roma yung sinasabi dito. Babasahin natin mula mismo sa versikulo 1 para malaman natin ang context. Ito. Nabalitaan ni Judas ang lakas at tapang ng mga kawal ng Roma. Bantog na bantog sila at nagmamalasakit sa alinmang bansang maging kakampi nila. Nabalitaan din ni Judas ang pakikipaglaban at paglupig nila sa mga taga-Galilea at ang pagpapabuwis sa mga ito. Sa mabisang pamamaraay, nasakop din ng hukbo ng Roma ang buong Espanya. Bagaman malayo ito at ang lahat ng mina ng pilak at ginto ay kanilang nakuha. Nalupig nila ang mga haring galing pa sa malalayong lugar at ang nakaligtas sa kanila ay pinagbabayan nila ng buwis taon-taon. Kahit sina Haring Felipe at Perseo ng Macedonia at iba pang tumulong sa kanilang harapin, ang mga taga-Roma ay pawang nalupig at naging alipin. Wala ring nagawa ang mga balitang-balitang si Antiochong Dakila, hari ng Asya, na nangahas lumaban sa mga taga-Roma, kasama ang malaking hukbo niyang binubuo ng mga mangangabayo, mga karwahe at 120 elepante. Nahuli nilang buhay ang hari. Siya at ang susunod pang mga hari ay itinakdang magbayad ng kaukulang buwis at kinakailangang magbigay sila ng mga alipin at isuko ang ilang pangunahing lalawigan nila ng panahong iyon, kasama ang India, Media at Lydia. Ang mga ito ay kinuha ng mga taga-Roma at ibinigay kay Haring Eumenes. Tinangka ng mga taga-Gresya na salakayin sila at lipulin. Ngunit, natuklasan ito ng mga taga-Roma at isa lamang general nila ang isinugo para lumaban.
Sa magiting na pangunguna nito, tinalo ang mga kaaway at nabihag ang mga asawa at anak nila. Pinasok ng mga taga-Roma ang Gresya, sinamsam ang mga ari-arian, sinakop ang lupain, binasak ang mga tanggulan at inalipin ang mga mamamayan hanggang sa mga panahong ito. Nawasak din at naging alipin nila ang lahat ng mga bansa at kahariang nagtangkang lumaban. Ngunit sa mga kumakampi at umaasa sa kanila, sila'y nanatiling kaibigan. Walang haring di nila nalupig at ang makabalinda nito'y natatakot sa kanila. Sino mang gusto nilang maging hari ay tinutulungan nilang maging hari. At sino mang hari na gustong ibagsak ay ibinabagsak nila. Kaya kinilala ang kapangyarihan nila. Sa kabila ng lahat ng ito, wala isa mang taga-Roma na nagtangkang magputong ng korona sa sarili at magsuot ng damit ng hari. Binasa na natin. Ano bang napapansin nyo sa buong unang Makabeyo 8 mula po sa 1 hanggang 14? Ito po pala ay tumutukoy sa Imperyo Romano. Nung sinakop na po nila ang mga bansa na kumakalaban sa Imperyo Romano, kaya nasakop po ng Imperyo Romano ang Gresya. Nako, pati Jerusalem nga nasakop nila sa sinasabing ito ng Facebook page. Nako, nakakahiya talaga. Kaya, busted yan! Nako, mali na naman! Nako! At sa puntong ito ng ating episode, tatalakayin naman natin ang post ng nasabing Facebook page na Ilaw ng Sanlibutan noong September 30, 2019. Ikalawang utos. Huwag kang gagawa ng mga imahen o Diyos-Diyosan upang sambahin. Exodo 23. Nakakapanlumo isipin na kahit malinaw nang nakasaad sa kautusan ang tungkol sa mga bagay na ito, ay talamak pa rin ang kanilang mga ginagawa. At ang mas lalong kahindik-hindik ay mariin pa rin nilang itinatanggi na hindi raw sila sumasamba sa mga ito. Hinihikayat pa nila ang mga tao na sumunod sa kanilang gusto at pinapabulaanan ang katotohanan. Napakasinungaling. Binulag na sila ng ama o father ng kasinungalingan. Tapos ng quote ng Juan 8:44. Grabe talaga. As of recording, meron na po itong 7 reactions sa 6 na comments at 11 shares, mga kapatid. Tapos, meron po siyang itinag na larawan. Ito Hamskis post. Katoliko ka at never kang sumamba sa mga rebulto at larawan. Versus, ang nakasulat daw sa Catechism of Christian Doctrine, number 4, ng De La Salle College, page 95. Babasahin ko po. Dapat tayong magkaroon lalo na sa ating mga simbahan ang mga larawan ng ating Panginoong tulad ng mga pinagpalang birhen at mga santo. At dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Yan po ang nakasulat daw sa CCD o Catechism of Christian Doctrine number 4. Tanong, totoo ba ang kasinungalingan para sabihin hindi sumasamba sa rebulto ang isang Katoliko? Ano bang opisyal na doktrina at turo ng Iglesia Katolika tungkol dito? Babasahin natin Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Klaro po mga kababayan, hindi naman sinasamba ng Iglesia Katolika ang mga larawan at mga rebulto na parang Diyos. Yung nire-represent ng nila po, mga kababayan, halimbawa, si Maria, nire-respeto po natin yan. Pero kung si Jesus po, hindi po yung kahoy, kundi yung nire-represent ng rebulto na si Jesus po, yung sinasamba ng Iglesia Katolika. Tingnan natin kung tama ba itong sinasabi niyang CCD daw sa number 4, page 95. Hinanap po natin ang aklat. Suriin natin, mga kababayan. Ito pong Catechism on Christian Doctrine, number 4, babasahin natin. Ito yung nahanap natin, ito pong page 156 sa aking edition na nasabing aklat. Babasahin ko po sa inyo. Number 25. Ought we to honor holy images? We should have and keep, particularly in our churches, images of our Lord, as also of the Blessed Virgin and other saints, and we should pay them due honor and veneration.
Pansinin maigi mga kababayan. Tignan ninyo. Sinabi dito, yung huling mga salita, no? Silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Ito po yung Tagalog translation ng CCD daw. Dito naman po sa English, and we should pay them due honor and veneration. Pansinin po, yung veneration, i-translate po ng Facebook page nito sa pagsamba. Alam niyo sa Catechism of Christian Doctrine, yung nakalagay, honor holy images. Sa tanong at sa sagot ay, pay them honor and veneration. Wala pong binabanggit na worship o adoration. Hindi naman po binu-worship as adoration ang mga banal na larawan. Ang salitang veneration ba ay nangangahulugang pagsamba? Ayon na nga dito sa i-translate ng Facebook page na ito, titingnan natin. Ito mga kababayan. Sa Pilipino po, sa Google Translate, simple lang. Veneration, ano po daw? Paggalang. Klaro-klaro mga kababayan. Kaya mali talaga ang pagkakasali ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo na ito sa nasabing aklat. Nako parang ang Facebook page na ito yata ang nagsisinungaling. Sila yata yung matatamaan sa Juan 8:44. Kaya sa sinasabing ito, na nasabing Facebook page na ilaw ng sanlibutan na ito, nang aakusa pa kayo sa mga Katoliko, nakakahiya kayo kaya busted yan! Nako, mali talaga yung ginagawa ninyo. Nako, nakakahiya kayo. Palpak. Ubod na kasinungalingan ang pinapakita ng nasabing Facebook page na ito na puro paninira sa Iglesia Katolika. Tanong mga kapatid, kung ikaw po ay isang Katoliko at nakita mo po itong Facebook page at alam mo na sa sarili mo na sila po ay naninirang puri, gumagawa ng kasinungalingan, ano mang gagawin mo sa mga page na ito? Pabasahin natin. Ikalawang Timoteo 3:3 at 5. Ganito pong ating mababasa. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Napakaklaro mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode na yan? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, magmaniwala sa sabi-sabi, i-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am